the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind if He were never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would my thoughts be clean and pure? Would His presence give me strength and hope and courage to endure? Would His counsel guide my actions? Would I choose more worthily if I could see the Savior standing nigh, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over me. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matagal na panahon na ako'y hindi nakapagsalita sa inyo
Ako ay natutuwa na makasama kayo muli sa pag-aaral ito. Ang aking topic sa inyo ay yung tinatawag kong power of choice. Actually, ang iba ang tawag dito ay freedom of choice. But for me, as a management professor, I consider it not only as a freedom, but the power to choose. Because in corporate management, we as corporate leaders are given the power to decide, to choose, to select, or anything. And I consider it the power of choice. At ang aking pag-aaral ay ito po. Sabi rito ay, Blessed Sabbath sa inyong lahat. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Itong binigay sa atin na power to choose ay ginagamit natin madalas. At madalas ay naniniwala tayo sapagkat ang verse na ito nagsasuggest na karamitan ng ating mga choices ay correct ayon sa atin. At ngunit ang hindi alam natin, ang ating mga choices ay can lead to negative outcomes such as death. It highlights the importance of seeking wisdom and guidance beyond one's own understanding. Napakaganda na sinabi ni Haring Solomon sa atin. Ako madalas sa aking pagde-decide ay naniniwala ako, tama ako. Ngunit pagdating ng ilang panahon ay napapansin ko, mali pala yung aking decision and I have to change course. And that's the way it should be. Ang ating pag-aaral ay nakatuon sa isang lalaki. Marahil kilala niyo siya, sikat na sikat. At siya ay nabalita hindi lamang sa Amerika, hindi sa buong mundo, at nakarating dito sa Pilipinas. Siya ay membro ng ating 3ABN. Ang pangalan niya ay si Ryan Day. Si Ryan Day po ay evangelist, singer, speaker ng ating Three Angels Broadcasting Network. Kilala siya sa kanyang ministry at music. Ngunit, bigla niyang in-announce na siya aalis na sa 3ABN at sinabi siya ay meron siyang personal at mga theological reasons dahilan sa kanyang desisyon. At ang kanyang bagong team o dahilan ay sabi niya, I have to rethink Adventism. Aba, mga kapatid, napakaraming reaksyon ang natanggap niya. Ang isa dito ay si Pastor Lumakang of 3ABN. Ang sabi niya, it is apostasy. At diniscuss niya ang issue ng some are leaving the faith. At totoo nga naman yan. Hindi lang si Lumakang, pati po si Pastor Mark Pinley ay nahalo na sa issue sapagkat ang isa sa mga contention ni Ryan Day, si Ellen G. White na ating propetisa, isang plagiarist. Yung taong nangongopya lang ng sulat na may sulat, pagkatapos ay gagawin niya para sa kanya. Ay hindi ko na ma-explain ito lahat sa inyo sapagkat napakahaba. Ngunit itong kanyang ginawa ay umani ng napakaraming pagpula sa YouTube. At masakit na mga salita ang aking nabasa, nadinig, ang sabi nila, at may mga items sila daw nakalagay na, why are people leaving the Seventh-day Adventist? The 5 questions or the 5 biblical, the 5 beliefs, the SDA, are not in the Bible. Pero pagkatapos kong basahin lahat ito, ay hindi ako nagtaka, mga kapatid. Matagal na nangyayari ito sa atin. Nang si Eranio Manalo mismo, na isang pastor natin, ay umalis sa ating organisasyon at nagtayo siya ng Iglesia ni Cristo. Marahil nadinig niyo si Pastor Galang
Siya ay kasama ko sa correctional sa pagtuturo ng Biblia. At bigla na lang nagbago yung kanyang mga aral. Nawala na yung Trinity. Naging Duinity na lang. Si Pastor Dyson naman, na isang Bicolano, na presidente ng ating NPUM, ay umalis din sa atin. At nagkaroon ako ng, nais niya na ako'y makita sa pamagitan ng kanyang mga kaibigan na Adventist, na mga Bicolano din. Sabi, I wanna talk to Brother June. Ang aking nakikita ay gusto niya akong i-recruit sa kanyang bagong samahan. Marami pong mga Adventist sa Bicol ang nahikayat niya at tayo sila ng iglesia. Ganon din si Preacher Obispo, kilala siya. Napakagaling na mga ngaral. At isa ako sa mga supporter niya financially, sapagkat natutuwa ako sa kanyang pangangaral at marami siyang bagong mga paraan. Marahil kilala niyo si Pastor Armstrong na matagal na, ganon din ang Reformed SDA Church, at marami pa. Minsan ay naitatanong ko sa aking sarili at ang mga kapatid nagtatanong sa akin, bakit ang Diyos ay pinababaya ang mangyari ito? Okay, so bigyan natin ng panahon ng pag-aaral. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Marami ang haka-haka na sinasabi na sila hindi talaga tupa ng Diyos, sila ay mga lobo sa loob ng iglesia, sila ay mga pansirang damo, at napakaraming accusation. Pero sa akin, mga kapatid, bilang isang management professor, nakikita ko rito yung freedom or power of choice na kanilang isinagawa. Ang bawat isang tao ay mayroong power of choice. Bakit ito ibinigay sa atin ng Diyos simula pa kay Adan at kay Eva? Bakit? Sapagkat ang Diyos naniniwala na ang pagsunod natin ay dapat nakabase sa pananampalataya natin at paniniwala sa Diyos. Kaya ang sabi ng John 3:16, na sino mang maniwala sa Kanya should not perish but have everlasting life. Ito ang very foundation, mga kapatid, ng freedom of choice or power of choice. Yung the word belief ay means faith. We have the option to choose or refuse. God is a God of love. He never forces anyone to follow Him against man's own personal will. Kaya ito ay ginagamit ko kapag ako ay tinatanong ng maraming mga Adventist na naniniwala sa once saved, always saved, predestination, and so on. Minsan ay nakakalungkot, may mga old members tayo o mga pastor na naniniwala sa predestination. Wala pong ganoon sa Bible. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan pumili. At ibinigay ito sa ating unang mga magulang. Kanina pinag-aralan natin si Adam and Eve. Ngunit nakakalungkot, pinili nila sa palagay nila'y tama, ngunit nauwi sa kapahamakan. At tayong mga tao ay nadamay sa kasalanan at nagkaroon tayo ng kamatayan. Patuloy, nais ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang wika niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Makikita nyo rito, mga kapatid, hindi sinabi rito, if you fear me, or if you are afraid of me, but rather, if you love me, keep my commandments. Hindi siya namimilit na katulad ng ibang relihiyon na sinasaktan, pinapatay ang mga membro kapag ayaw nilang sumunod sa kanilang mga doktrina. Ano ating gagawin, mga kapatid, kapag mayroong isang kapatid tayo na lalaki o babae o pastor o elder na gustong umalis sa church natin? Anong ating gagawin? Sila ba'y aakusahan natin na
kayo talaga hindi sa Diyos, hindi kayo tukan ng Diyos. Kapatid, para sa akin po, sinasabi ko sa kanya, brother, sister, I respect your decision. God has given you that right to decide, and it's up to you. But remember, be careful, because your decision might lead you to death. And if you realize, and sabi ko, na nagkamali ka, come back, repent. Repent of your wrong decision, and God will forgive you. Yun ang option naman na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Bagamat binigyan niya tayo ng power of choice, binigyan niya rin tayo ng power to repent kung tayo nagkamali. Kaya sa akin, pag may nagpapaalam sa church, ay ginagalang ko yon. Hindi ko siya sinasabihan ng masakit. Alam niyo, sa aming opisina, sapagkat ako yung naging corporate officer, marami akong mga tauhan. At kapag mayroong isang tauhan ako na maraming complaint, maraming dahilan para maglingkod, ay aking pinapatawag sa office, sasabihin ko, secretary, pakitawag mo nga si engineer so and so. Tapos ay kakausapin ko. Ang sasabihin ko sa kanya ay, Engineer Tony, o kung Tony man ang pangalan, Engineer Tony, ikaw ba'y masaya pa sa aking company? Natutuwa ka ba sa aking leadership? Ano ba ang dahilan? Bakit marami akong nadidinig tungkol sa iyo? Minsan nasasabihin niya, sir, ganito. Sabi ko, ano ang desisyon mo? May balak ka ba umalis o mag-stay? Sabi ko, kung gusto mo mag-stay, pag-usapan natin yung problema mo. Sweldo ba? O hindi, gagawa tayo ng paraan. Kung ayaw mo na, sabi ko, ay ginagalang ko yon. Sabihin mo sa akin kung saan kumpanya mo gusto mo pumunta, gagawa ako ng rekomendasyon at tutulungan kita ma-empleyo sa bago mong kumpanya. Sapagkat ako ay isang corporate officer, marami po akong kilala sa ibang mga company, sapagkat pag kami nagmi-meeting, ay nakakausap-usap kami. Ganun po ang aking ginagawa. Hindi ko siya sinusumbatan, hindi ko pinapagalitan, but rather, sabihin ko, ginagalang ko yung desisyon. Bakit? Karapatan niya po yun eh. Ngayon ang tanong sa atin, maraming mga Adventist ngayon, sa panahon natin, hindi ko po naman nila lahat. May mga ilan marahil ang merong doubts kay kapatid na Ellen G. White. At marami ang nagdududa sa kanyang health reforms, sa kanyang mga paliwanag sa Bible. At ang mga protestante ay kasang-ayon ng iba nating mga pastor na naniniwala sila sa sola scriptura. Na ang ibig sabihin ng Bible, and Bible alone is the source of our faith, grace, salvation, etc. Meron tayong kapatid sa Facebook na matalik kong kaibigan, mga kapatid. Hindi naniniwala kay Ellen G. White as bilang isang propetisa. Sabi ko, ginagalang ko ang iyong opinion, pero mag-iingat ka, baka sa iyong piniling desisyon na yan, ay hindi mo ikaligtas. Hindi ko naman sinabing hindi ka maliligtas. Baka hindi ka maliligtas. Alam niyo yung salitang sola scriptura ay ginagamit ng mga protestante kapag inaatake nila si kapatid na Ellen G. White. Sabi nila, si Ellen G. White daw ay itinuturing ng mga Sabadista na pangalawang Bible. Nakakatuwa ang kanilang mga argumento. Pero alam niyo ba na ang sola scriptura ay hindi rin sinusunod ng mga protestante? Bakit po? Ang sabi nila, sola scriptura. Ba't nangingilin sila ng linggo? Wala naman sa Bible ang linggo. Sabi nila, sola scriptura. Ang sabi nila,
sola scriptura lamang. Bakit ang mga Lutherans, ng mga Protestante, ay naniniwala sa child baptism na wala naman sa Bible? Ganon din ang mga Baptist, naniniwala sa once saved, always saved. Wala naman sa Bible. Ang mga Presbyterian, naniniwala sa predestination. Wala naman sa Bible. Sabi ko, pagkausap ko mga Protestante, anong sinasabi niyong sola scriptura? At madalas ay ginagamit nila ito laban kay Ellen G. White. Wala raw sa Bible ang mga teaching ni Ellen G. White. Yung mga teaching nila wala din sa Bible. Paano naging sola scriptura? At madalas, ang sola scriptura nila, ang totoo lang, ay New Testament lang sila. Hindi sila sumusunod sa Old Testament. So ang tawag ko sa mga Protestante, sola New Testament. Sapagkat ginagamit nila ang New Testament to destroy the Old Testament. Wala na ang Sabado, wala na ang tithing, at napakaraming mga aral na wala na. Sabi ko, ba't hindi nyo paalisin ang Old Testament? Basa kayo ng basa, tapos isiraan nyo lang pala. At tinataas pa nila si San Pablo na mas mataas sa ating Panginoong Yesus. At si San Pablo daw ay nangingili ng linggo. Naku, nakakatawa talaga. Ngunit ating tingnan ang kanilang mga atake sa atin. Ang una nilang inaatake sa atin yung investigative judgment. Yan. Ito ang kanilang pinakapanlaban sa atin. Wala daw ito sa Bible. Tayo ay nag-aaral ng leksyon, si Mark Pinley, si Doug Batchelor nagtuturo na mayroong investigative judgment sa Bible. Hindi nga lang word for word, ngunit ito ay nalathala sa mga sulat ni Daniel. Alam nyo, ang ating samahan ay meron tayong Encyclopedia of SDA. Kung ito ay hindi nyo pa natunghayan, maaaring hanapin nyo sa YouTube or sa ibang website. Ano ang sabi ng encyclopedia tungkol sa ating investigative judgment? Sabi dito, ito ang pinakasentrong doktrina ng ating church. Kung ayaw nila tanggapin, wala tayong magagawa. They have the power to choose. Sabi pa, one of the church's most misunderstood doctrines. This has been the subject of much scrutiny, severe criticism, dynamic defense, and continued affirmation. The teaching of the investigative judgment arose among the Adventists in the aftermath pagkatapos po ng Millerite Great Disappointment of October 20, 1844. The investigative judgment has been one of Adventism's most controversial doctrines. Alam niyo kung bakit? Tayo lang po sa lahat ng Protestant body ang merong topic or subject or doctrine ng investigative judgment. Wala na pa kayong makikita. Ngayon, ang tanong, ako po ba ay naniniwala? Kayo po ba, mga kapatid? Naniniwala kayo na hanggat walang clear solution to this controversy ay mananatili kayong Adventist? Ako po si Brother June o Dr. June kung tawagin nyo, ay naniniwala I shall remain as a faithful Adventist. I will not make this as a reason to get out of the church because it might be controversial but it does not mean na hindi po totoo. Ayoko mag-isip na ako'y tama, baka ito po ang maging ikapapahama ko, sabi sa Proverbs. Ngunit kung dumating na sa atin ang desisyon na hindi tayo sangayon sa araw na ito, ay malaya ang sinuman na magbago ng kanyang pananampalataya, katulad ni Ryan Day. Alam niyo kung bakit? Karapatan ng bawat isa sa atin dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na mamili. Pero ako, hanggat hindi nasosolve ang issue na to,
ako'y naniniwala, ako'y magiging Adventist. Ang desisyon ay nasa atin. Pwede tayong magdesisyon ng tama, pwedeng magmali. Ngunit naniniwala ba kayo na ang Diyos ay tatahimik na lamang at hindi niya gagawa ng paraan para maituwid ang mga sinulat ni kapatid na Ellen G. White? Ako'y naniniwala na kung may mali, ang Diyos mismo ay siyang gagawa ng paraan upang baguhin ang ating central doctrine. Ngunit hanggat wala akong nakikitang matibay na pamantayan na ako'y magbago, ay susunod po ako kay kapatid na Ellen G. White. Alam niyo, meron akong nais sa inyong banggitin. Ang pangalan niya ay si Albert Hubbard. Kami mga management professor ay madalas namin gamitin yung kanyang mga teachings sa management. Bagamat hindi siya professor, siya isang salesman at marami niyang mga author na maraming libro, ay meron siya mga payo sa mga empleyado o membro ng isang organization. Ang sabi niya ganito, gumawa siya ng isang loyalty pledge. Sabi niya ay, if you work for a man, in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must grow or externally find fault, resign your position. And when you are on the outside, down to your heart's content. But as long as you are a part of this institution, do not condemn it. If you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. Kaya doon sa mga naunang umalis sa atin, ministro, pastor, ay karapatan nilang umalis. Dahil unang-una, hindi sila naging loyal sa ating organization. Ang ginawa nila ay, they externally find fault. Kaya sabi niya, mag-resign na lang kayo. Kapag nasa labas kayo, magpakasawa kayo ng pagkutya. Pero habang membro tayo ng ating institusyon, mga kapatid, habang tayo ay SDA, ay huwag tayong kukundihin ng ating organization. Ang ating organization ay itinayo ng Diyos. Sa pamagitan ni Ellen G. White, niliwanag niya ang mga bagay na nasa kadiliman noon. At kung hindi natin kaya, baka magulat na lang tayo sa kahanap natin ng kamalian, ay tayo blown away by the wind. Kaya, bawat Adventist, aking ipinapayo na maging loyal tayo sa ating management. Nais ko na bigyan tuon niyo itong awit na ito. Alam niyo na ito. Ako ay madalas kong awitin to. Alam niyo ba na itong awit na ito ay mayroong istoryang napakaganda? Ito po awit na ito ay isinulat ng isang tao. Ang pangalan niya ay si Nokseng. Siya ay Garuman, tribo sa Meghalaya na tinatawag noon Azam. At ito ay sa Meghalaya, India. Sa middle of the century ay nahikayat siyang maging Adventist. Kristiyano, I mean. Pagkatapos niya maging Kristiyano, ay nirecite niya itong verses na ito ng Gospel of John. At habang siya at ang kanyang pamilya ay pinapatay ng mga kalaban niya sa politika. Sa India noon ay malakas ang Buddhism at ang Hinduism. At malamang sa dalawang ito na ay nandoon ang kanyang mga killer. Itong awit na ito ay ginamit ni Billy Graham. Kilala niyo si Billy Graham? The most popular pastor, Protestant pastor in the whole USA, even in the world. At ginamit niya bilang itong kampanya, bilang panawagan sa mga taong nasa kadiliman upang maging Kristiyano.
At nais ko, mga kapatid, na ating awitin ito. Kung nais niyong sumabay sa akin, ay awitin natin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross behind me. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Amen. Mga kapatid kong minamahal, let us be loyal to our church. If there are problems, spiritual or doctrinal issues, let us resolve it with the guidance of the Holy Spirit. We keep on praying. We have the power of choice to decide whether we will leave or stay. Ngunit katulad na sabi ni Joshua, choose you this day. But as for me and my church, we will serve the Lord. God bless us all, mga kapatid, sa Moving On Ministry. Nawa magtapat tayo. We have decided to be Seventh-day Adventists, and we will follow Christ no matter what happens to us. This is my message for all of you. God bless us all. Amen. For our closing song, let us sing Jesus is All the World to Me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without Him I would fall. When I am sad, to Him I go, no other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad, He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings, and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain, He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain, He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny, where He's so true to me? Following Him I know I'm right, He watches over
Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Let us pray. Panginoon namin Diyos Amang nakatungay sa amin sa araw ng Sabado ito. Aming pinapupurihan ng iyong banal na pangalan. Sa pamagitan ng iyong anak ni Jesus, iinatid kami sa katotohanan, sa daan ng buhay, at nakilala namin kayo at ang iyong anak na nabayubay sa krus. Marami sa amin, Rango, ang nag-aalisan kapagkat mayroon silang mga nakikitang bagay na mali sa ating aming doktrina, sa aming patakaran. Ngunit hindi mahalaga ang mga bagay na ito sapagkat nagpapatunay lang na sila ay naging katulad ng kaaway na mapaghanap ng mali sa mga bagay na may kabanalan. Maaring may pagkukulang kami sa isa't isa, meron kaming kahinaan sa management. Ngunit ang lahat ng ito ay pwedeng malutas o masolve sa pamagitan ng pagmi-meeting, pag-aaral, pagbabago ng tinatahak na doktrina o pag-aaral. Naniniwala kami na ang banal na Espiritu ay gigiyahan ng iglesyang ito hanggang makita naming dumarating si Kristo sa harap ng langit. Kaya dalangin ko rin po sa inyo ang aking kalusugan at sa aking dinaramdam na aking taglay ngayon. Naway palakasin niyo ako upang magkaroon pa ako ng buhay na malakas at masigla at makapaglingkod at madala ang pabalita sa maraming tao. Patubayan ng samahang ito na moving on. At patuloy sila sa progreso, sa pag-ibig, sa kanilang mga gawain sa misyon at vision nila. Sapagkat yun aming gagampanan tungkulin habang kami nasa lupa. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ng banal na Espiritu upang mag-aral niyo. At hanggang sa muling pagkikita ay magkasama-sama kami mag-aral muli ng iyong banal na leksyon. Madalain ko mga leader, mga doktor, mga elders, at mga members. Lalong-lalo na ang buong samahan ng movement. Maraming salamat po. Paalala lang pong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.